Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako dun. At pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Dito muna ako sa kapilya ngayon mga kaayos. Bantay muna ako habang nagpapahinga. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng nanonood sa akin sa YouTube, Facebook, Instagram, Napoleon Abukay, sa TikTok, Nap Ayos. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng video ko at pag-share. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. God bless and ayos. Pero pag-usapan muna natin itong bagong topic ko mga kaayos, di ba? Pag-usapan natin kung paano magiging matatag ang isang tao sa lahat ng pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Diba? Medyo nakakabahala na kasi mga kaayos na pag nakakapanood tayo sa TV, social media, pag dumarating sa matitinding pagsubok, kahit simple lang, bigla na lang hahantong sa matinding depresyon hanggang sa magpakamatay. Nakakatakot na pagka ganun. Isa-isahin natin kahit papano yung mga pangkaraniwang problema ng mga tao, pagsubok, mga kaayos, di ba? Yang kahirapan. Alam natin, yung kahirapan, laganap yan sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Pero kumpara sa ibang mundo, medyo sa ibang bansa, medyo okay pa yung kalagayan natin dito sa bansang Pilipinas. Kasi sa Africa, sa sobrang gutom nila, nagpiprito na sila ng putik eh. Tapos nilalagyan nila na ng asin para magkalasa. Pero wala pa namang ganun dito sa atin mga kaayos, di ba? Sa atin, mamalimos ka lang, makakain ka na. Pagpag, masarap yun mga kaayos pagka ininit. Sabihin, hindi tayo ganun kahirap kumpara sa ibang bansa. Pero pagsubok pa rin yan mga kaayos, yung kahirapan. Yang sakit, di ba? Anong gagawin mo? Pag sinabihan ka ng doktor, may cancer ka. Diba? Pagsubok din yan, parang bigla na lang bababa. Yung pagkatao mo, pati pamilya mo, apektado pagka ganun. Diba? Pagsubok yun, mga kaayos. Yang love life, medyo nakakatawa yan, pero marami ang nagpapakamatay sa love life. Pagsubok din yan, mga kaayos. Negosyo o trabaho. Alam nyo mga kaayos, yung negosyo, trial and error lang yan. Try and try, pagka medyo nag-failed, ulitin natin. Diba? Hanggang sa mag-boom yung naiisip nating negosyo. Pag-aaral ng mga bata, yung pambubuli sa school, dumarami yan, sana matigil. Pagsubok din yan, diba mga kaayos? Alam nyo mga kaayos, yung buhay talaga natin, hindi natin masasabing perfect kahit pa gaano tayo kayaman, gaano tayo katagumpay sa mga ginagawa natin. Yung pamumuhay, walang pamumuhay na perpekto. 'Di ba mga kaayos? Kasi minsan may mababalitaan ka, mayaman, tanyag, bigla na lang mababalitaan mo nagpakamatay. Bakit kaya? 'Di ba? Magtataka ka. Meron naman pinakamatapang na tao, barako, malaki katawan. 'Di ba? May nakikita kang ganyan. Tapos pag dumating sa kanya yung matinding pagsubok, bigla na lang tumitiklop, umiiyak din. Nalulungkot pagka dumarating yung matinding pagsubok. Alam nyo yung tip ko dyan mga kaayos, di ba? Yung pagsubok, ituring nating training ng buhay natin. Training na pag nakalusot tayo dun sa training na yun, dun ka magiging matatag. Di ba? Naalala ko tuloy yung teksto sa amin nung nakaraang linggo. Yung pagsubok daw, para daw training ng sundalo. Kasi yung sundalo, di ba, yung training nila, hindi pangkaraniwan. Sasaktan ng katawan, gugulong sa putikan, sa gubat, Inihanda nila yung sarili nila sa digmaan. Kaya pagka isinabak sila sa mga gera, alam nila kung ano yung gagawin nila. Kaya pag nakakita ka ng sundalo, tapos bumaba sa kapatagan, parang relax, nakakita na ba kayo? Kahit pa makakita ng gulo, tinitignan lang niya. Siguro sa isip-isip niya, wala to, panis to. Sa dami kong napatay siguro, ganun ang nasa isip niya. Para ding pag-gym, di ba? Alam to ng mga nag-gym. Yung pagsubok, sa una, sasakit ang katawan mo, parang hihimatayin ka, pero pag nawala yung sakit ng katawan mo,
pwede ka nang magdagdag ng bigat para lumakas ka. Ganun lang yun mga kaayos. Yung pagsubok minsan, yun ang paraan ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. Kasi yung iba, pag masaya, matagumpay, nakakalimutin nila ang Diyos. Hindi na sila nananalangin. Pero pansinin mo, pag ikaw sinubok ng Diyos, ano ang unang gagawin mo? 'Di ba? Lalapit ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya. Alam nyo mga kaayos, gustong gusto kasi ng Diyos na nananalangin tayo sa Kanya. Kaya wag nating kakalimutan yon mga kaayos. Kung may pagsubok, meron man o wala, dapat lagi tayong nananalangin. Siguro kung walang pagsubok na dumating sa inyo, sa tingin ko, dapat mas lalo kang manalangin, di ba? Kasi pinagpapala ng Diyos ang buhay mo. Sana may maintindihan tayo mga kaayos. Hindi yung basta mo na lang papatayin ng buhay mo pagka nakaranas ka ng kalungkutan. Unang-una, masama yun mga kaayos. Kasalanan sa Diyos yun. Dapat mga kaayos, kaya may pagsubok man o wala, lagi tayong lumalapit at nananalangin sa Diyos. Diba? God bless and ayos. Maraming salamat po.